Yun ah. Okay na boss. Ilang araw din boss na na pinoproblema yon? Isang linggo din. Magkano na? 20 mil na. 20 mil na dahil sa palyado? Grabe. Ilang beses na ako nagpalit ng... may taray na. Ganda na ng takbo. Ilang beses na nagpalit ng boss? Yung fuel pump. Fuel pump. Nakailang beses na kayo? 5 beses. 5 beses na. Ano barkada? Ayos? Okay, good na yung motor ni boss, kukunin na nila. So meron kaming ginagawa rito mga katropa na NMAX version 2. Sinakay na nila to sa pickup dahil ang problema ng motor ni boss ay bigla na lang namatay. So nung chinek namin, ang problema, walang fuel pump. Nirepair namin, merong isang wire na nag-loose dyan, yung accessory wire ng ating fuel pump. Tapos yung kanyang head ay loss compression. Ginawa na lang namin ang paraan yung kanyang loss compression. Yung parang sa TMX, kapag nilalagyan mo ng gas, tapos papalabasin mo yung gas, minsan sumasama yung carbon deposit. At lumabas naman yung ibang carbon deposit niya. Ngayon ay umaandar na yung motor ni boss. Ay, wala pa ng battery sinasauli na ni barkada. Tapos ito hindi nag-charge. Okay na, good na to. Yung kay boss, ABS. Boss, ABS yung mo boss? ABS, naka always on indicator yung motor ni boss. Pero speedometer boss, meron pa? Meron. Gumagana pa. Daniel, pa-road test yung ABS ni boss. Tapos ito namang NMAX version 1 ay EBS na, pero okay na. Aalis na lang si boss. Yun si boss dun sa nagbabayad na lang siya ng kanyang bill. Tapos dito naman mga katropa, meron ditong Mio gear na dinala sa atin. Yung problema daw ng motor ni boss ay palyado, tropa. Palyado siya. Anong mga pinalitan nyo na dito? Wala, yung fuel Pump. Pero yung dating fuel pump niya, andyan? Iniwan niya. Naiwan nyo na. Naiwan na. Sunog na yung fuel pump niya. Napabayaan naka-switch yung ignition. Dire-diretso. Magdamag. Pero yung fuel pump, minsan kapag diretsong naka-switch, tumitigil naman yun Maliban lamang kung may problema siya, yung dire-diretso yung supply niya. Pero ito, umaandar to. Bukod dun sa fuel pump, ano pa, mga linis ng throttle body, ganun. Naglinis na kayo, wala pa rin. Nalinis na. TPS. Pati yung top overall na din yan. Top overall na rin. Simula nung na-top overall siya, hindi napaandar. Umandar na ng top overall tapos palyado pa rin. Tinap overall na para makuha sana yung palyado niya, pero ganun pa rin. Ganun pa rin. Okay. So saan pa kayo galing? Alcala pa. Alcala. Alcala Pangasinan. Saan yun? Pa Alaminos? Bayambang po. Bayambang. Bayambang. Orbis, So yun yung problema ng motor nila boss mga katropa. Palyado. Nagpalit na ng fuel pump, nag-throttle body na, tinag-top overall na yung motor nila. Binaklas yung ulo, pero ganun pa rin, palyado yung kanyang motor. Pakiramdaman mo Sige, bilisan mo kung ano bibilis. Parang hinahagok. Parang hinahagok siya. Hindi makahatak, parang tigil. Okay. Wala, hindi makaano sa bangko. Kumbaga sa bagyo, hindi na makaganon. Hagok siya. Okay, so yun yung problema ng motor ni boss mga katropa. Hagok. Halos naka full throttle ka na. Full throttle, hagok pa rin. So, kung sakali naka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema mga katropa na nagpalit kayo ng fuel pump, nag-top overall na kayo at naglinis ng total body, pero ang problema ay hagok, di ba? Kahit full throttle. Yan mo nga. Full throttle na, hindi pa rin maka-andar yung motor. So kung sakali naka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema, halos di maka-andar at hagok siya, Ganito lang yung mga dapat natin gawin para ma-solve natin yung ganitong klaseng problema sa ating motor. So ito na yung Yamaha gear mga katropa na palyado. Kung sakali naka-encounter kayo ng ganong klaseng problema, ito yung mga possible na gagawin natin. Lalo na kapag galing sa ibang motor shop or ibang gumagawa, dapat
tanungin muna natin yung may-ari kung ano yung mga ginawa sa motor para alam natin kung saan tayo magsisimula. Katulad nito, si boss nagpalit ng fuel pump, nagbaba na ng buong head, nag-refresh ng buong head niya at palyado pa rin, kaya may idea tayo kung ano yung mga possible na problema. Kung sakali naka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema, ito yung mga possible na problema. Minsan yung fuel pump niya ay low pressure na or mahina na yung pressure ng nilabas ng fuel pump, kaya minsan hinahagok at halos walang hatak or walang performance. Kasi syempre pag mababa yung pressure ng ating fuel pump na binabato doon sa injector, walang hatak minsan or palyado. Pangalawa, ang nagiging problema ng mga ganitong motor ay yung mismong TPS. Titignan natin kung may problema yung TPS, kung nasa tamang angle pa ba yung TPS niya. Yung TPS ito yung TPS niya, kung nasa tamang angle pa, kasi sabi nga nila ay nagpalit sila ng bagong TPS pero ganun pa rin, hagok pa rin. So titignan din natin yung ginawa nila kung nasa tamang angle yung TPS at nasa tamang voltahe yung kanyang TPS. Pangatlo, yung kanyang fuel injector. Minsan sa fuel injector kapag sira na, hagok at hindi rin makahatak. Siyempre, ang pangapat na i-check natin yung timing ng makina. Dahil since naggalaw sila ng makina, ito-double check din natin kung tama yung timing mark ng ating makina. So gamit yung ating diagnostic tools, ida-diagnose natin kung nasa tamang parameter yung ating motor. Dito tayo nak, i-diagnose natin. Hawakan mo. Yamaha. Tapos puno tayo ng data monitoring. Kung mapapansin nyo dito mga katropa, sa kanyang throttle position sensor na voltahe ay 0.94. Dapat yan ay 0.69. So medyo mataas yung voltahe na nakalagay sa kanya or mataas yung kanyang angle. Tapos dito naman sa throttle position A, sa kanyang degree, 9.8. Dapat yan ay 0.0 or 0.5. Ganun lang dapat yan. Pero sa kanya is 9.8. So ibig sabihin naka-advance yung kanyang TPS or nakanganga yung kanyang butterfly. Kasi 9.8 na. Kung parang naka 1.8 throttle ka na ng gasolina, nakaganon ka na, naka 1.8 throttle ka na. So i-correct natin tong kanyang TPS dahil ginalaw nila yung TPS. So bukod dyan, syempre unahin muna natin yung pressure. I-check natin yung pressure ng fuel pump kung nasa tamang pressure pa. So heto na mga katropa, natanggalan natin yung kanyang cover, yung kanyang upuan, pero sinauli natin yung kanyang battery para makapag-testing tayo kahit nawala yung kanyang upuan. Ang unang gagawin natin dito ay i-check natin yung tamang pressure ng ating fuel pump. Dapat nasa 40 pataas yung kanyang PSI. So para malaman natin kung nasa tamang PSI yung kanyang pressure, dapat meron kayong ganito, pan-check ng pressure ng fuel pump. So heto na mga katropa yung fuel gauge natin. Nilagyan na natin sa pagitan ng tangke at ng fuel injector. Titignan natin kung aabot ba sa 40 PSI yung ating pressure. Kung hindi umabot sa 40 PSI, kung nasa 20 lang siya or 30, alangan na yung ating fuel pump, magpapalit tayo. Mas recommend ko kung magpapalit ng fuel pump ay yung original yung gamitin natin. Kasi yung mga replacement, madaling masira at hindi niya minsan naabot yung standard na 40 PSI. So subukan natin mga katropa, isusi natin tong motor ni boss at tignan natin kung maabot niya yung 40 PSI. Minsan nag-leak na yung ano namin dito kasi medyo gastado na yung rubber na ginagamit namin. Pero try natin kung abot ng 40 PSI. Iyon o, ang ganda o. O isa pa. 40 PSI, ang ganda. Condition pa yung kanyang fuel pump at walang problema. Okay na Daniel? Ang susunod na gagawin natin, syempre nakumpirma na natin yung fuel pump na standard pa yung inaabot niya, 40 PSI. Ang susunod na gagawin natin ay dito naman tayo sa TPS. Ita-timing natin yung TPS niya. Ang gagawin natin, luluwagan natin yan, tapos pwede nating itaas baba yung ating TPS hanggang makuha natin yung 0.69. Itataas baba natin to. Okay na nak? Nagpita mo na? So, heto na yung ating TPS. Pahawak nga anak, yung ginawa mo. So, heto na yung TPS na in-adjust ni aking anak si Giovanni. Kung mapapansin nyo rito, throttle position sensor ay 0.66 volts. 0.66 volts pwede na kumpara doon sa 0.9 volts. Tapos kung mapapansin nyo dito, throttle position sensor A, degree. Kung kanina ay 9 point something degree, ngayon ay 3.4 degree na. So, nabawasan natin yung pagkabukas nung kanyang TPS, pero mas mainam kung mapababa pa natin to, pero depende na sa kondisyon ng ating TPS yan. Kung sakaling hindi na original at replacement na, minsan mahirap na makuha yung pinaka-standard niya kasi yung mga replacement iba yung reading kumpara sa original. So okay na yan nak, na-secure mo na yung ginawa mo dyan. Okay, so pagkatapos nyan, subukan nating paandarin yung motor ni boss. Okay, tignan natin kung
Gaganda na yung kanyang response. Kanina kahit ganunin natin, wala siyang gigil or lunod yung ating gear at hindi makatakbo. Daniel, kanina nung niroad test mo to nung andito sila boss, Kanya lang 30. 30 kahit anong pistil mo, hindi ka dumang ka sa ano ko, full throttle na. Okay, subukan natin siyang paandarin. Tapos Daniel, i-road test mo maya to ha. Okay, paandarin natin kung may gigil na yung ating Mio gear. Okay. Subukan natin siyang i-full throttle. Tignan natin kung mapo-full throttle natin. Yan o. Gigil na gigil. Parang nakainom ng barako. Kaping barako. Nakaano, tungkat ali ha. Gigil na gigil. Yan o. Kanina mga katropa, wala siyang ganyang gigil nung nirev natin doon na binaba natin sa pick up. Ngayon tignan nyo. Ayos, Daniel. Pasuyo, palagyan ng upuan, tapos i-road test natin, kung ano yung pinagkaiba niya. I-ano mo na. Kung ano yung normal na takbo niya, tignan mo. Subukan mo nga, pagkanda mo nga kung kanina ganyan pa. Gano'n mo, full throttle. Sige. Sige pa. Okay, sige, lagay yung mga upuan tsaka yung battery, ilagay na. Tapos i-road test. Sige, road test. Tignan natin kung nagbago. Kung hindi pa rin, doon tayo sa ibang possible na problema. Doon sa timing na ginawa nila. Pero, ganda na nung ano niya. Ha? Gumagano na. Subukan natin. Iyan o. Hataw na. Ayos. Ayos. Tibay. Hindi na siya katulad dati? Ayos na. Iyan o. Nakita ko naman hataw ka eh ha. Kanina hindi mo may hataw. Wala boss hanggang 30. 30. Yun yung sabi nila boss yung may-ari nito. Ngayon, all goods na. Hindi na natin kailangan mag-check ng iba. Yung timing niya, hindi na natin i-check. So, ibig sabihin, good din yung timing nila. Ang may problema, TPS. Wala sa tamang adjustment or timing. So, yun ang mga katropa. Kung sakaling naka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema, yun lang yung mga dapat natin gawin. I-check yung pressure ng fuel pump, check ng TPS angle, fuel injector, at timing ng makina. Yun lang yun. Isa-isahin nyo yun. Matutumbok nyo yung problema kung sakaling ganito yung problema na encounter nyo sa inyong motor o syempre sa motor ng inyong customer. Pero sa ngayon, naka-side stand. Side stand. Iyon. Okay, ayos na ayos. Wala nang problema. Aggressive na yung motor ni boss mga katropa. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay or sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at syempre, ingat palagi sa pagwawiring.